Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhi sa ato ang tulumanon, Bantay Balita ngayon. Nining adlaw nga Biyernes, pitsa 26 nas buwan sa Hunyo. Sa gihapon kita nang hinaot ang tanang nagpaminaw ug nagtan-aw nining ato ang programa. Anaon ta sa kapiskay kaabtik sa panglawas. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon. Uban ko ninyo mga amigag, mga amigo, mag-uban ta hangtod sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Di natong hihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod, mga balita sa sport, sa showbiz ug sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayong produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa Asi Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibiya inyuhang mabati. Pinagyusab sa ato ang partner station karong buntaga mga igsoon, naka-hook up kanato ang 95.3 One Heart Radio DYAJ.
mabati o makita usab ta tibuok o kalibutan pinaagi sa internet, naka-live ang ato ang Sibya sa Facebook page Bantay Radio Cebu. Nakapamahaw na ba ang tanang? Aritas uluhan sa to ang mga balita. Bantay Balita Ngayon Headlines. Lalaking giingon ni Suway pagsunog sa iyang panimalay, gikustudiya na karon sa kapulisan. Byron Garcia nalutsan na sab og laing warrant of arrest. Giingong mass shooting sa Leyte. Napugnan sa mga otoridad tungod sa tip ni Senador Bam Aquino. Former Senador Antonio Trillanes, anda mo pasaka og bag-ong reklamo kung ilang bigit pa siya sa mga malita isyu. Sa gawas sa nasod, duha ka kusog nga linog migo sa Venezuela. Sa ato ang espesyal nga balita, PNP nakatala na og 1,275 ka mga school-related incidents naglambigit sa children in conflicts with law. Sa showbiz, si Gabo ni Coco Martin ni Kisaus Primetime TV. Sa sport, Yanis na ana sa Miami Heat. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita Ngayon Headline. Detalye sa itong mga balita sa ato ang pagbalik ato sang paminahon kining mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy. Sekreto sa mga champion. Lactopuffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Alas 7:08. Bantay Balita. Karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita Ngayon Local News. Gikustudiya na sa Mabulo Police Station ang usa ka lalaki nga giingong misulay og sunog sa iyang kaugalingong panimalay dito sa Sitio Santo Niño, Barangay Luz ning Dakbayan sa Sugbo. Suma sa inisyal nga investigasyon, gipugnan dayon sa iyang mga silingan ang suspek human kini giingong midagkot sa pipila niya ka mga sinina.
Matod sa mga otoridad, kung wa kini mapugni, posible unta nga midako ang sunog og naapektuhan ang ubang mga balay tungod kay nagsikit-sikit ang mga kabalayan sa naisgutan nga lugar. Base sa pamahayag sa kapulisan, bitugan ang suspek nga iyang gibuhat ang maong aksyon tungod sa iyang pagtuo nga adunay gustong mopatay kaniya. Dali usab nga miresponde ang mga bumbero human madawat ang alarma og napugnan ang posibleng pagdako sa sunog. Gilauman nga kasong arson mo'y atubangon sa suspitsado. Bantay Balita. Alas 7:10 sa Kabuntagon, may pagpaminaw diha sa Lucita Store, Sambuan Public Market. Paka kunong Bantay Radio Cebu, mga amigag amigo. Og salamat ni Bitoy Gutana sa Lucita Store. Governor Pam Baricuatro nanawagan sa mga ginikanan, abagan ang pagmonitor sa mga anak. Nanawagan karon si Governor Pamela Baricuatro sa mga ginikanan sa probinsya sa Sugbo nga makigtinabangay sa mga otoridad sa pagmonitor sa paggamit social media ug uban pang mga online activity sa ilang mga anak. Ang maong panawagan gisubay sa sunod-sunod nga bayulinting mga insidente sa nagkadainlaing bahin sa nasud nga nalambigit sa mga minor de edad. Suma ni Governor Baricuatro, nagtinabangay na ang kagamhanang provincial sa Sugbo uban sa Provincial Peace and Order Council, Cebu Police Provincial Office ug uban pang law enforcement agency aron mapaligon ang seguridad sa mga eskwelahan ug mapanalipdan ang mga kabatanunan. Ibutyag usab sa gobernadora nga gimanduan na niya si Abubakar Mangilin Jr. ug sa CPPO nga magpakusog sa police visibility sa mga tunghaan aron malikayan ang susamang mga insidente. Giawhag usab niya ang publiko nga gamiton ang social media sa responsableng paagi, likayan ang trolling, cyberbullying ug ang pagpost sa mga sulod nga makapapulaw o makadaot sa uban, ilabi na sa mga bata. Bantay Balita. Byron Garcia, ang igsuon ni kanhi Governor Gwen Garcia, nag-atubang na usab og laing warrant of arrest. Usa na usab ka warrant of arrest ang gi-issue batok kang Byron Garcia. Kani nahitabo pipila lamang kaadlaw human siya nakapiyansa sa usa ka miaging kaso. Sa bagong development, gisyuhan siya sa Regional Trial Court Branch 83 og warrant of arrest alang sa tulo ka mga counts of cyber libel. Gitakda sa korte ang 36,000 nga piyansa matag usa ka count o kinatibuk ang 108,000 ka pesos kung mupiyansa sa tanang tulo ka mga kaso. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon, mudawat ag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Ang Department of Education ug ang PNP Karkar ni pahigayon og coordination meeting nunot sa trahedya sa Tacloban. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban ka Bantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, subay sa focus agenda sa CPNP Chief of Philippine National Police ug giya sa prinsipyo sa Carcar City Police Office pinagi sa ABCD framework, si Police Colonel Judith B. Besas, Acting Chief of Police sa Carcar City Police Station, nagpahigayon og coordination meeting uban sa Department of Education kon DepEd Carcar City Schools Division gahapong adlaw. Ang coordination meeting gitambungan ni Dr. Cartesa M. Perico, Schools Division Superintendent, Jurilisa Miguel Arcela, Assistant School Division Superintendent, ug Dr. Aquilo A. Renteliosa, Hepe sa School Governance and Operations Division sa DepEd Carcar City Division. Ang kalihukan gihimo aron pagpaligon sa panagtambayayong tali sa Carcar City Police Station ug DepEd Carcar City Division sa pag-establishar og luwas nga pagkat-on nga palibot alang sa mga estudyante, mga magtutudlo ug mga kawani sa eskwelahan, labi na sa bag-ong mga insidente sa pagpamusil nga nitabo sa Tacloban City. Ang diskusyon naghatag og gibugaton sa kamahinungdanon sa pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad,
pagpausbaw sa mga protocol sa kaluwasan sa eskwelahan ug pagpatuman sa target nga hardening sa mga estratehiya aron mapugngan og ang mga posibleng mga kriminal nga kalihukan sulod sa eskwelahan ug sa palibot nga mga dapit mapugngan. Atol sa meeting, ang duha ka partido mipamatuod pag-usab sa ilang pasalig sa pagpadayon sa kolaborasyon sa mga paningkamot sa pagsiguro sa kaluwasan ug seguridad sa academic community. Gipasiug daw usab ang kamahinungdanon sa padayon nga koordinasyon, pagpaambit sa impormasyon ug mga aktibo nga interbensyon tali sa pagpatuman sa balaod ug mga stakeholders sa edukasyon. Dugang pa, ang mga partisipante miuyon nga magtinabangay sa pagpatuman sa pagpasiugda sa mga programa mahitungod sa gender-based violence prevention, child protection policies, demand reduction efforts ug anti-bullying campaign sulod sa school zones. Ang malampuson nga pagpahigayon sa koordinasyon meeting nagpasiugda sa pasalig sa Carcar City Police Station ug DepEd Carcar City Division sa pagpalambo sa kalig-on nga panag-uban nga gitumo sa pagpanalipod sa mga estudyante, pagsuporta sa mga magtutudlo o pagmintinar sa mga malinawon ug luwas nga palibot nga makaayo sa pagkat-on. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alcuzar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:16 sa Kabuntagon. Sa laing balita, labyog tas Davao de Oro. Lalaki gipusil human mitambong og graduation ceremony. Usa ka lalaki ang naangol sa usa ka insidentes pagpamusil nga hitabo sa National Highway, Purok Jimilina, Barangay Kingking, Pantukan. Suma sa inisyal nga taho kauban sa biktima ang ihang pamilya ug bag-o pa silang nitambong sa graduation ceremony sa kolehiyo ng Pantukan samtang pasakay na unta sila sa ilang sakyanan. Kalit silang gipusil sa mawa pa mailhing suspitsado nga giingong nagsakay sa usa ka gray nga minivan nga walay plaka. Nagpadayon karon ang investigasyon ug hot pursuit operation sa mga otoridad aron mailhan ang ug madakpan ang mga responsable sa maong insidente. Bantay Balita. Kapin 500 ka mga college tutors ug youth development workers nakadawat na og cash assistance gikan sa DSWD-7. Nakadawat na sa ilang cash assistance ang mga college students nga niapil sa tutors ug youth development workers ubos sa Tara Basa tutoring program sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7. Sa kinitibukan, 500 Gs ka college tutors ug youth development workers ang nakadawat sa ilahang ayuda human makumpleto ang 20 ka adlaw nga implementasyon sa programa Cebu City. Ang Tara Basa Tutoring Program, usa ka inisyatiba sa DSWD nga nagtumong sa pagpalambo sa literacy sa mga kabataan, pinagi sa paghatag og libreng tutorial sessions, samtang naghatag usab og pinansyal nga suporta sa mga college student volunteers nga nagtudlo. Samtang ang youth development workers maoy nangu sa mga learning sessions alang sa mga ginikanan o guardians aron mapaligon ang ilahang papel sa pagsuporta sa edukasyon ug pagkat-on sa ilahang mga anak. Tumong sa maong programa ang pagpauswag sa pagbasa sa mga kabataan ug pagpalig-on sa partisipasyon sa pamilya sa ilang edukasyon. Bantay Balita. 18 ka mga patient transport vehicles gi-turn over sa napo ka mga probinsya sa Visayas. Niabot na sa venue sila sa Pamila Barrio 4, Nestor Archibald ug uban pa mga opisyal gikan sa nagkalain-laing bahin sa Kabisayan alang sa ceremonial turnover sa 18 ka patient transport vehicle kon PTVs nga gipahigayon kagahapong adlaw. Ang mga PTVs ipang turnover sa Philippine Charity Sweepstakes Office ngadto sa napo ka mga probinsya sa Visayas. Lakip ang Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros ug Siquijor.
Tumong sa maong programa ang pagpaligon sa access sa healthcare services, ilabi na sa transportasyon sa mga pasyente ngadto sa ospital o mga health facilities sa nagkalain-laing komunidad. Suma sa mga opisyal, kabahin kini sa parayong paningkamot sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. sa pagpalapad sa mga serbisyong panglawas ngadto sa mas daghang Pilipino. Bantay Balita. Alas 7:19 sa Kabuntagon. Giingong mass shooting sa Leyte na pugnan sa mga otoridad tungod sa matud pa tip ni Senador Bam Aquino. Gibutyag ni John Vic Remulla nga napugnan sa mga otoridad ang usa ka giingong mass shooting plot sa Tulusan National High School. Suma kang Remulla nakadawat ang gobyerno og impormasyon gikan ni Senador Bam Aquino bahin sa posibleng pagpamusil sa maong eskwelahan ug iyang giingong personal nga nakumpirma ang maong impormasyon. Base sa inisyal nga investigasyon, usa ka 14 anyos nga babae ang giingong nalambigit sa maong plano. Giingon sa DILG nga nagamit siya og daghang social media accounts ug nasayran usab nga adunay personal ug mga problema sa pamilya. Dugang pa ni Remulla, nadiskubrihan usab ang mga minor di edad nagdula og usa ka popular nga online games. Apan wa pagipadayag sa mga otoridad nga adunay direktang ebidensya ang maong dula mao hinungdan sa giingong plano. Padayon pa ang investigasyon aron matino ang tanang kahimtang sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:21 sa Kabuntagon, dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Mayor Chikiting sa Garbaria miawhag nga sa mga tunghaan hatagan og pagtagad og seguridad ang mga kabataan. Detalye sa mga report ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa Kabantay Ram sa ato ang balita karon butag giawag ni Dumaguete City Mayor Chikiting sa Garbaria ang tanang mga publiko nga tunguan sa pagtutok sa seguridad sa mga estudyante aron malikayan ang samang insidente nga nagkanitabo sa Tacloban City. Sa usa ka pakighinabi kang Mayor sa Garbaria sa Bantay Radio siya mingon nga gitun-an na sa syudad ang pagbutang o mga personahe sa matag tunghaan nga motabang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa lugar. Sumala pa ni Mayor sa Garbaria nga kutob sa iyang makaya uban sa mga kinugyanan sa balaod ilang buhaton ang tanan aron malikayan ang mga kabataan sa bisan unsang kaliukan nga dili angayan ug dili makatabang kanila sa ilang pagkat-on. Nanawagan usab ang Mayor sa mga magtutudlo ingon man sa mga gidikanan nga magtinabangay aron magiyahan og tarong ang mga kabataan o paghatag kanila o pagpahimangno sa paglikay sa mga kaliukan sa dili maayo. Sunod adlaw gikatakda nga mopatawag og meeting si Mayor sa Garbaria uban sa local school board, mga law enforcement ug uban pang mga stakeholder aron tun-an ang mga laka nga buhaton sa syudad sa paghugot sa seguridad alang sa tanang katawan, hilabi na sa mga tungaan. Mao na ito nakalap nga balita karong buntaga sa ipatong pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kani sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action. Nanuka diri sa probinsya sa Negros Oriental sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:23 Kabuntagon. Maayong pagpaminaw, Natividad Repolyo. Ang report sa toang kauban Alan Rosete mo ay naghingpit nga nagkumpleto sa atong linyadas mga balitang lokal. Sa ato niyang pagbalik detalyes mga balita sa nasyonal. Kanhi Senador Antonio Trillanes gitubag ang reklamong cyber libel kana ugban pang detalyes mga balita sa kauluhan sa atong pagbalik ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots,
We partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinutia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Atong oras alas 7:27 na sa Kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa detalyes atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Kanhi Senador Antonio Trillanes IV gitubag ang reklamong cyber libel ni Jay Sonsa. Gitubag ni kanhi Senador nga si Antonio Trillanes IV ang reklamong cyber libel nga gipasaka bato kaniya ni kanhi broadcaster nga si Jay Sonsa sa Department of Justice. Suma kang Trillanes, andam siyang atubangon ang reklamong gipasaka batok ngadto kaniya subay sa hustong proseso sa balaod. Samtang padayon nga iproseso sa Department of Justice ang maong reklamo aron matino kung adunay igong basihanan alang sa sunod nga legal nga mga lakang. Bantay Balita. Mary Grace Piatos apil sa listahan sa mga testigo sa impeachment trial nga ipresentar sa House Prosecutor. Gikumpirmar ni Joel Chua, usa sa mga House Prosecutors nga kauban sa ilang listahan sa mga testigos, ang usa ka Mary Grace Piatos alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apan matud pa ni Chua, wala pa nila kini gikahimamat o na interview sa pagkakaron. Gi-insister usab ni Chua nga importante ang mahimong testimonya ni Mary Grace Piatos may kalabutan sa mga aligasyon sa gingong sayop nga paggamit sa confidential funds.
months ang impeachment trial magpadayon subay sa mga lagda sa Senado, diin ang mga ebidensya o testimonya pagasusihon sa hustong proseso. Bantay Balita. Malacañang gihagit si Senador Alan Peter Cayetano nga mohatag og pruweba. Gihagit sa Malacañang si Senador Alan Peter Cayetano nga mohatag og pruweba sa iyang giingong aligasyon nga nagpasagad ang administrasyon sa investigasyon sa giingong flood control scam tungod sa impeachment trial ni Sara Duterte. Suma sa tigpamaba sa palasyo nga si Claire Castro, walay kamatuoran ang maong pahayag ug nagpadayon ang investigasyon ug mga aksyon sa gobyerno batok sa mga giingong nalambigit sa anomalusong mga flood control projects. Dugang pa ni Castro, gi-question niya kung unsay basihan sa pahayag ni Cayetano ug mipasiplat pa nga daw sa Facebook lamang kini nagkuha og impormasyon. Nagpadayon ang investigasyon sa mga hingtungdan nga ahensya bahin sa giingong anomalya sa flood control project. Bantay Balita. Anda mo pasaka si kanhi Senador Antonio Trillanes og bag-ong reklamo kung ilambigit pa siya sa malita issue. Mipahimangno si kanhing Senador Antonio Trillanes IV nga andam siyang mopasaka og bag-ong reklamo batok sa mga magpadayon sa paglangkob sa ihang pangan sa giingong malita nga issue. Ang pahayag gitumong ngadto sa 18 ka mga bodyguards kanhi mga bodyguards ni Zaldico. Matud pa ni Trillanes, muhimo siya og legal nga aksyon kung adunay magpadayon sa pag-apil sa ihangan sa maong isyu nga wa siya giingong kalambigitan. Bantay Balita. Alas 7:31 sa Kabuntagon. CIDG bibisita sa pamilya ni Rene Baterbonia, nikuha og sworn statement sa inahan. Gibisita sa Criminal Investigation and Detection Group ang pamilya sa namatay nga Ateneo basketball player nga si Rene Clerk Baterbonia dito sa Agusan del Sur. Suma pa sa CIDG, kabahin ang maong pagbisita sa case build-up ug padayong investigasyon sa nahitabong drowning incident sa Dipakulaw. Nikuha usab ang CIDG og sworn testimony gikan sa inhan ni Rene nga si Rovelyn Baterbonia dito sa San Agustin Gymnasium sa Talakugon uban ni Attorney Kenneth Minglana. Ang maong sinumpaang pamahayag mahimong kabahin sa mga ebidensyang giandam sa mga otoridad alang sa posibleng pagsangat og mga kasong kriminal depende sa resulta sa nagpadayong investigasyon. Bantay Balita. Sandigan Bayan, gibasura ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada. Gibasura sa Sandigan Bayan ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada nga i-consolidate ang mga kasong plunder o graft nga gipasaka bato kaniya may kalabutan sa giingong anomalya sa mga flood control projects. Pinasikad sa desisyon sa Sandigan Bayan magpadayon nga bulag og ang pagdungog o paghusay sa matag kaso subay sa mga lagda o proseso sa korte. Nagpasabot ang korte nga ang petisyon sa paghiusa sa mga kaso wala magkatagbo sa mga legal nga kinahanglanon aron kini aprubahan. Bantay Balita. Secretary Sani Angara nakighimamat o nakigmeeting sa Philippine National Police, NBI o CICC alang sa seguridad sa mga tunghaan. Nakigpulong si Sani Angara sa mga opisyal sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation ug Cybercrime Investigation and Coordinating Center aron hisgutan ang mga lakang sa pagpalig-on seguridad sa mga tunghaan.
Ang maong meeting gihimo subay sa sunod-sunod nga mga insidente sa krimen nga nalambigit sa pipila ka mga eskwelahan sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Lakip sa gihisgutan sa mga ahensya ang pagpalig-on sa koordinasyon, pagmonitor sa mga posibleng hulga sa online ug offline ug pagpatuman sa mga preventive measures aron mapanalipdan ang mga estudyante magtutudlo ug uban pang kawani sa eskwelahan. Gilauman nga mopagawas ang mga hingtungdan nga ahensya ug dugang mga polisiya, ingon man rekomendasyon aron papalig-on ang school safety ug malikayan ang susamang mga insidente sa umaabot. Bantay Balita. Defense team ni Vice President Sara, why implikasyon ang pag-apil kang Mary Grace Piato sa mga testigos? Gi-insister sa defense team ni Sara Duterte nga way implikasyon sa ilahang kampo ang paglakip sa House Prosecution Team kang Mary Grace Piatos sa listahan sa mga nahimong testigo sa impeachment trial. Kahinumduman nga angan nga Mary Grace Piatos mao'y nakabutang og nakapirma sa mga acknowledgement receipts sa may kalabutan sa confidential funds nga gingong gidawat gikan sa buhatan sa Vice Presidente sa panahon nga nagsilbi pa siya isip Education Secretary. Nagpabilin ang depensa nga andam silang tubagon ang tanang alegasyon pinaagi sa hustong legal nga proseso sa impeachment proceedings. Bantay Balita. Senado gipatuman ang 90 kaadlaw nga suspensyon batok kang Senador Jinggoy Estrada. Gipatuman sa Senado ang 90 kaadlaw nga suspension order batok kang Senador Jinggoy Estrada subay sa mando sa Sandigan Bayan 2nd Division may kalabutan sa mga kasong graft ug plunder nga naglambigit sa giingong anomalyang flood control projects. Suma ni Renato Bantog Jr. niadtong Hunyo 22 gipadala na ni Sherwin Gatchalian ngadto sa opisina ni Estrada ang maong 90-day suspension order. Ang suspension gihimo subay sa mando sa Sandigan Bayan samtang nagpadayon ang legal nga proseso sa mga kasong giatubang sa senador. Bantay Balita. Alas 7:36 sa Kabuntagon. House lawmaker na nawagan og pag-deploy sa mga barangay tanod sa mga pampublikong tunghaan. Giauhag ni Micah Gonzales, ang House Deputy Majority Leader, ang Department of Interior and Local Government ug ang mga local government units nga mag-deploy og mga barangay tanod sa matag pampublikong elementary ug sekundaryong tunghaan sa tibuok nasud. Suma ni Gonzales, ang maong lakang makatabang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga eskwelahan ug sa pagpanalipod sa mga estudyante magtutudlo og ubang kawani, ilabi na human sa sunod-sunod nga mga insidente nga naglambigit sa seguridad sa mga tunghaan. Gilauman nga pinaagi sa mas lig-on nga presensya sa mga barangay tanod, mas mapaspas ang pagresponde sa mga emergency ug mas mapugnan ang posibleng mga hulga sud sa gawas sa mga kampus. Ang maong panawagan usa pa lamang ka rekomendasyon o nakinahanglan gihapon og koordinasyon tali sa DILG, mga LGU ug ubang hingtungdan nga ahensya sa alang sa posibleng implementasyon. Bantay Balita. Lawmaker na nawagan nga papanubagon ang mga social media platform sa pagtubag sa violent content. Gi-insister ni Rodolfo Umpong Ordanyez
Pananagutan ang mga social media platform kung mapakyas kini sa pag-aksyon o pag-report sa mga posts nga nagpakita og mga bayulinting og mga nakaalarma nga mga pamatasan ngadto sa cybercrime authorities ug kapulisan. Nanawagan siya sa Department of Information and Communications Technology kun DICT nga hisgutan ang pagpalig-on paligunon ang mga pulisiya aron mapanubag ang mga online platforms nga mapakyas sa pagresponde sa mga hulga nga mahimong makahatag og peligro ngadto sa publiko. Matod ni Ordanes, importante ang mas lig-on nga koordinasyon tali sa gobyerno, social media companies ug law enforcement agencies aron dali nga matubag ang mga online post nga mahimong adunay kalambigitan sa posibleng mga krimen o bayulenting panghitabo. Ang maong panawagan usa pa lamang ka pulisiya nga gisugyot og magkinahanglan pa kini og dugan nga mga paghisgot og posibleng mga lakang gikan sa hingtungdan nga mga ahensya. Bantay Balita. Alas 7:39 kabuntagon, Senador Amy Marcos gipa-explicar ang Commission on Appointment bahin sa pagkakumpirma sa 5 ka mga AFP generals. Gipa-explicar ni Senador Amy Marcos ang Commission on Appointment kalabot sa gihimong pagkumpirmar sa 5 ka mga general sa Armed Forces of the Philippines. Suma sa senador, nakapadala na siya og suwat kang Attorney Myra Marie Villarica, ang sekretary sa Commission on Appointments nga dunay pitsang Hunyo 17. Ang maong adlaw usab nga gikumpirmar sa komisyon ang 5 ka mga Armed Forces of the Philippines general. Gitinguha ni Marcos nga makabaton og klarong pagsabot gikan sa CA kabahin sa proseso ug mga kahimtang nga may kalabutan sa maong mga pagkumpirmar. Wala pa mo pagawas og opisyal nga tubag ang komisyon on appointment kalabot sa maong hangyo sa senador. Bantay Balita. Malacanang may pasigarbo sa mga bunga sa diplomatic efforts sa administrasyon. Gipasigarbo sa Malacanang ang mga nahimong bunga sa diplomatic efforts sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. o giingong magpadayon ang gobyerno sa pagpanalipod sa interest o kaayuhan sa mga Pilipino bisan asa sila sa kalibutan. Suma sa palasyo ang mga paningkamot sa gobyerno sa pakigrelasyon sa ubang mga nasod, nakatabang sa pag-atiman sa kahimtang sa mga overseas Filipino o sa pagpaligon sa kooperasyon sa Pilipinas ug uban pang mga international community. Gisiguro usab sa Malacanang nga magpabiling prioridad sa administrasyon ang kaluwasan, kaayuhan ug proteksyon sa mga Pilipino, ilabi na anaa sa gawa sa nasud. Giduso sa palasyo ang padayon nga diplomatikong pakigalayon aron mas mapalig-on pa ang serbisyo ug suporta alang sa mga Pilipino sa lain-laing bahin sa kalibutan. Bantay Balita. Representante Martin Romualdez nanawagan og danaliang hustisya alang sa mga biktima sa Tacloban school shooting. Gi-insister ni Ferdinand Martin Romualdez ang dinaliang pagkabot o hustisya alang sa mga biktima sa pagpamusil sa San Jose National High School. Ang maong mensahe gipadayag ni Romualdez human siya miduaw sa mga haya sa mga estudyanteng namatay atol sa maong trahedya nga gikasubo sa tibuok Leyte ug sa daghang mga Pilipino. Mipadayag usab siya og pahasubo ngadto sa pamilya sa mga biktima ug ingong kinahanglang mapanubag ang mga responsable pinaagi sa hosting prosesos balaod. Padayon pang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tanang kahimtang sa maong insidente ug masiguro ang hustisya alang sa mga biktima ug sa ilang pamilya. Bantay Balita. Senador Antonio Trillanes ni pasaka og cyber libel batok kang Cayetano ug Marcolita. Ni pasaka og reklamong cyber libel si kanhi Senador Antonio Trillanes IV ngadto sa Department of Justice batok nilang Alan Peter Cayetano ug Senador Rodante Marcolita.
Ang reklamo may kalabutan sa gingong dili otorisadong hearing sa Senado, ilabi na ang gitawag nga Blue Ribbon Committee hearing. Ang maong committee hearing gipahigayon kini sa kampo ni Cayetano, gipahigayon ni adtong Hunyo 4, usa ka adlaw sa wa pa mapili ang bag-ong liderato sa Senado. Gilauman nga susihon sa Department of Justice ang reklamo aron matino kung adunay igo nga basihan alang sa posibleng pagsangat og kaso. Bantay Balita. Mao kato ang naglangkob sa itong mga balitang nasyonal. Samtang sa gawa sa nasod, duha ka mga kusog nga linog migo sa Venezuela. Kana og uban pang detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Mga balita sa sports o balita sa showbiz ingon man kahimtang sa lakat sa panahon. Apan sa dili pa ato sa paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopuffy, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopuffy para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopuffy every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Atong oras alas 7:48 o karon sa detalyes atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon, World News. Gitay og duha ka kusog nga linog ang amihanang baybayon sa Venezuela
pasado alas 6 sa gabi o gahapon sa buntag Hunyo 24 oras sa Pilipinas. Base sa inisyal nga datos, unang miigo ang magnitude 7.2 nga linog o foreshock nga gisundan paglabay sa 40 segundos sa mas kusog nga magnitude 7.5 main shock suma sa US Geological Survey. Ang epicenter sa magnitude 7.5 nga linog gibana-bana nahimutang 28 kilometros sa amihanang kasadpan sa Montalban. Human sa maong panghitabo, adunay mga report sa halapad nga kadaot lakip ang pipila ka mga building nga nahugno sa Caracas, ang capital sa Venezuela. Nasayran usab nga ang Montalban nahimutang duol sa pipila ka dagkong oil refinery sa nasud. Samtang gikanselar na ang unang tsunami advisory nga giisyu alang sa Puerto Rico ug sa US Virgin Islands. Padayon pang gisusi sa mga otoridad sa Venezuela ang kinatibuk-an nga kadaot ug kahimtang sa mga naapektuhang komunidad. Bantay Balita. Samtang Department of Foreign Affairs gipasiguro ang pagmonitor sa sitwasyon sa Venezuela. Gipasiguro sa Department of Foreign Affairs nga padayon nga gitutukan sa Philippine Embassy sa Bogota ang kahimtang sa Venezuela human sa duha ka kusog nga linog nga migo sa mihanang baybayon sa maong nasud. Suma sa DFA, nagpadayon ang embassy sa pagmonitor sa sitwasyon aron masiguro ang kahimtang sa mga Pilipino nga naa sa maong rehiyon ug aron dili mahatagan o makahatag og makadali nga makahatag og tabang kon galing gikinahanglan. Ang maong lakang gihimo subay sa pag-igo sa duha ka kusog nga linog sa northern coast sa Venezuela nga nakahatag og kabalaka sa mga residente ug sa mga international community. Giauhag sa Department of Foreign Affairs ang mga Filipino nga naa sa Venezuela nga magpabiling alerto sundon ang mga advisory sa lokal nga mga otoridad o makigkontak dayon sa Philippine Embassy kung magkinahanglan og tabang og emergency nga mga serbisyo. Bantay Balita. Samtang mipadayag og si Ferdinand Marcos Jr. og simpatiya alang sa mga napiktuhan sa duha ka mga kusog kay nga linog sa nga magnitude 7.2 ug 7.5 nga migo sa Venezuela kagahapon. Sa iyang mensahe gipadayag ni Presidente Bongbong Marcos ang iyang pag-ampo alang sa kaluwasan sa mga residente ug ang paspas nga pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa maong kalamidad. Gipanghinaot usab sa presidente nga malampuson ang mga rescue, relief ug recovery effort aron matabangan ang tanang biktima sa linog. Ang Pilipinas nagpabiling nakikhiusas katawhan sa Venezuela atol sa maong lisod nga higayon. Bantay Balita. Gawa sa Venezuela, gitayog usab og kusog nga magnitude 6.9 nga linog ang amihanang bahin sa Japan kaghapon sa buntag. Ang maong pagtayog nabatyagan usab sa ubang silingang lugar ug hangtod sa Tokyo, ang kapital sa Japan. Suma sa mga otoridad sa Japan, way natala nga dagkong kadaot wala usay gikataho nga namatay ug grabing naangol human sa maong linog. Dugang pa walay giisyu nga tsunami warning tungod kay walay nakita ang hulga sa tsunami human sa pagtayog. Padayon nga gimonitor sa mga otoridad sa Japan ang kahimtang og posibilidad sa mga aftershocks. Suma samtang giawhag ang publiko nga magpadayon sa pagmatngon ug mosunod sa mga opisyal nga mga advisories. Bantay Balita. Arita sa ato ang palahi nga balita, sa ato ang special news. Porti naman din daghana sa mga school-related incidents nga nalambigit sa mga bata, mga minor. Tali sa Philippine National Police, miabot na ngadto sa 1,275 ka mga kaso. Gikan sa tuig 2022, ngadto na sa tuig 2025. Natala sa Philippine National Police ang 1,275 ka mga school-related incidents
nga nalambigitan sa mga children in conflict with the law kon CICL sa tibuok nasod gikan 2022 hangtod 2025. Base sa dato sa PNP Women and Children Protection Center, ang 2023 mo'y adunay labing taas nga ihap sa mga insidente nga niabot og 395 ka mga kaso. Ang ubang natala mao ang 2024 diin dunay 345 ka mga kaso. Sa 2025 325 ka mga kaso ug sa 2022 dunay 210 ka mga kaso. Gipadayag sa PNP nga padayon nilang gimonitor ang mga school-related incidents aron makatabang sa pagpaligon sa seguridad sa mga eskwelahan ug sa pagpatuman sa mga programa alang sa pagpanalipod sa mga kabataan. Ang datos nagpakita sa gidaghanon sa mga insidente nga nalambigitan sa CICL apan dili kini nagpasabot nga ang tanan adunay parehas nga klase o kabugat sa paglapas sa balaod. Bantay Balita. Alas 7:54. Arita sa ato ang Showbiz News. Atong dawaton nato ang kauban, Gracia Baquero alang sa Showbiz Balita. Sigabo ni Coco Martin mikisaw sa Primetime TV. Gipamatud-an ni Coco Martin nga buhi og likon gihapon ang industriya sa telebisyon sa Pilipinas. Ilabi na sa primetime human sikat sa ere ang seryeng Sigabo nga makita sa ABS-CBN, All TV2, A to Z ug TV5. Atol sa espesyal nga screening sa serye nga gitambungan sa mga artista, empleyado o executive sa nagkanay-naing TV networks, gipadayag ni Coco Martin ang iyang dakong pasalamat sa panaghiusas sa mga estasyon alang sa maong proyekto. Samtang ang kapares niya nga si Julia Montes kay nipadayag nagtimaan kini sa pagtinabangay aron mahatagan ng viewers o kalidad nga programa. Tungan sa paglusad sa Sigabo, giabi-abi usab sa ABS-CBN ng cast, mga direktor o production staff, pinaagi sa usa ka espesyal nga kapamilya cast welcome. Midugang pa sa kasadya ang live performance ni Yen Constantino sa theme song sa serye ug ang espesyal nga online gap show diin nakikuban ang pipila ka cast members sa fans. Padayon usab ang paglibot sa cast pinaagi sa nationwide motorcade nga gidumugan og maayo sa kapamilya fans sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Sunod nilang adtuon mao ang Pampanga karong Hunyo 28. Una na nga nabalita nga nalangkat kini og 404,124 peak concurrent viewers sa YouTube ang pilot episode ni ini. Makita ang Coco Martin Sigabo matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa gabi sa All TV2, TV5, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube ug Facebook, I Want og pinaagi sa The Filipino Channel alang sa mga Pinoy sa laing nasod. Sa laing bahin, Ann Curtis kilinyahan og movie projects. Aduna pa'y tulo ka mga pelikula sa Viva Films ang nakalinya alang kang Ann Curtis karong tuiga. Gipanglatawan nga maka-absent na pud si Ann Curtis og pipila ka mga adlaw sa noontime show nga It's Showtime, gumikan sa iyang kabisi. Kanunay nga komedyahan si Ann nga pala absent sa maong noontime show. Dunay mga higayon nga giingnan siya sa iyang mga kaubanan nga guest na lang siya sa maong show. Ug mao kana atong showbiz balita karong adlaw at ang iya mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita. Daghang salamat Grace Baquero sa imong Showbiz News. Managhatod sa tong oras alas 7:58. Arita sa to ang Sports News. Opisyal nang nibalhin si Giannis Antetokounmpo gikan sa Milwaukee Bucks padung sa Miami Heat sa usa ka blockbuster trade human sa
kapin usa ka dekada sa Milwaukee. Andam na ang two-time NBA MVP sa bagong hagit uban sa Heat aron mulaban pag-usab sa championship. Sa kahimtang sa panahon, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility kunpar ang Tropical Storm Gardo kagahapon sa hapon. Suma sa pag-asa. Sa ulahing monitoring ang bagyong Gardo nahimutang sa gilayon nga 1,455 kilometro sa sidlakan sa extreme northern Luzon. Nagdaha kini og maximum sustained winds nga 85 kilometros matag takna ug gastinis nga moabot sa 105 kilometros matag takna. Suma pa sa pag-asa, ubos sa pagkakaroon ang posibilidad nga maglandfall ang bagyong Gardo sa bisan asang bahin sa Pilipinas. Samtang ang bagyong Francisco padayon nga hinihinay o gi-esplikar isip usa na lamang ka severe tropical storm o gilauman nga mugawas na usab sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon, walay direktang epekto sa Pilipinas ang duha ka bagyo apan gilauman ng pipila ka nga ilang paligunon ang habagat o southwest monsoon nga nakapekto sa Zambales, Bataan ug Occidental Mindoro. Posible usab ang mga localized thunderstorm sa pipila ka bahin sa nasud lakip ang Metro Manila. Ang report sa Pag-asa Mactan, mahingpit nagtapos sa ang linyadas mga balita dinhi sa ang Tulmanon, Bantay Balita ngayon nining adlawng Biyernes, pitsa 26 buwan sa Hunyo tuig 2026. Ang ato mga balita hinikay gikan sa ang Lawak Balitaanan. Pinagi sa ang kauban Kabantay Fred Letihio. Mga balita nga dalit usab kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, tigama sa Lactopafi o sa Asi Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Kauban nato diri sa ang Masters Control, Kenon Zenisa. Atong pasalamatan ng kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Zabalier. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Ramsa lang kaya po ni mga amigag, mga amigo, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.